Mga kababayan, masugid nating mga taga-subaybay Pilipinas, handa na ba tayo sa pagsisimula ng sukatan, the SMNI Senatorial Interview? Karapat-dapat ka ba? Ngayon, kilalanin pa natin ng mas malalim ang mga ginoo na ating pong bisita. Sa unang bahagi po ng ating programa, bibigyan natin sila ng pagkakataong ilahad ang kanilang top 3 priority platforms. Simple lang. Ano po ba yung plano nila para sa bayan? Ngunit tandaan, 2 minuto lamang ay ibibigay niyong panahon at na kayo po ay magpapakatotoo. Siguraduhin malinaw ang inyong layunin. Pilipinas, makinig na mabuti. Ito ang kanilang pagkakataong ipaalam at ipahayag ang kanilang hangaring maglingkod sa bayan. Simulan natin kay Attorney Vic Rodriguez. Sir, ano pong 3 pangunahing plataforma na inyo pong tututukan sakaling kayo pagbigyan na maging senador? Magandang gabi, MJ. Magandang gabi ho sa mamamayang Pilipino. Ako ho ay si Attorney Vic Rodriguez. Ako'y tumugon sa hamon ng hakbang na maisog upang pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. At bilang senador ninyo, aking pinangungunahan ang war on corruption, aking ibababa at amyendahan ang plunder law. Ibababa ho natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa po natin yan, aking ipapanukala na maibalik ang kaparusahang death penalty sa lahat ng magiging guilty sa kasong plunder at nais ko ring iparehas ang sahod ng mga nasa probinsya sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila sapagkat hindi totoo na mas murang manirahan at mas magaang ang buhay sa probinsya. Maraming salamat, Atty. Vic. Ngayon naman, pakinggan natin si Colonel Ariel Querubin. Ito na ang panahon para ihayag ang inyong mga plano. Ano ang mga aksyon ninyong gustong tutukan para sa ikabubuti ng ating bayan? 2 minuto po, sir. Maraming salamat sa iyo, Boss Dada, at magandang gabi sa lahat po ng sumusubaybay sa programa na to. Ako po si Ariel Querubin. Ako po ay tatakbong senador dahil ang tingin natin walang matapang na nasa Senado ngayon na magtuloy ng laban para sa korupsyon. 2 beses tayo nakulong, lumalaban tayo sa korupsyon, namatay tayo, no? At nasubukan natin na nadala sa morgue dahil sa paniniwala natin na dapat maiayos natin ang gobyerno. Ngayon, tatakbo tayo na ito ang plataforma na maisusulong natin. Unahin ko muna kasi bet ko yan, pero unahin ko yung ko, no? Yung corruption, lalabanan natin yan, no? Yung B, ito yung bigas o busog na tiyan. At nabalak natin na lahat na nakatiwangwang na military reservation gawin natin, taniman natin, lagyan natin ng poultry, piggery o even grazing land para bumaba yung presyo ng mga bilihin. Yung E is kalidad na edukasyon at yung T trabaho at sapat na kita. Ito papanindigan natin kasi kailangan natin na matapang na senador, no, para lumaban sa korupsyon at walang takot na titindig para sa taong bayan. Maraming salamat po, Colonel Ariel Querubin. At ang pinakahuli sa ating pong mga panauhin, si Attorney Jimmy Bondoc. Meron po kayong 2 minutes, sir, para po sa inyong top 3 priority platforms. Salamat, Boss MJ, Boss Dada. At kamusta po kayo, Pilipinas kong mahal? Kamusta kayo? Kumakain pa ba kayo ng 3 beses sa isang araw? Ligtas pa ba yung paglalakad ninyo sa mga kalsada? Ako po si Attorney Jimmy Bondoc, abogado na po ngayon, musikero, habang buhay. At ngayon po ay isang aplikante sa pagkasenado. Alam niyo po, 2 po na major legislative platforms ang bibigay ko sa inyo. 2 platforms, legislative tsaka non-legislative. Sa mga batas po, lalabanan natin ang corruption. We have to institutionalize anti-corruption. Hindi pwedeng by executive order lamang. Bukod doon, yung mga rules, yung guidelines ng COA 2015-01 tungkol sa confidential at intelligence funds, isabatas na natin para wala nang magkaroon ng mga tanong tungkol sa confidential funds. No? Pagdating po sa health, itigil na po natin ang pagkulong sa mga pasyente na hindi makapagbayad. Yung Anti-Hospital Detention Act, alam na alam ko po kung paano patibayin yan upang hindi na makatakas sa mga ospital sa pagkakulong sa mga pasyente.
At ang edukasyon po, sa experience ko po sa PAGCOR, yung school feeding ang dapat number 1. Pag pinapakain po ang bata, tumatalino. At ang non-legislative naman po, ibabalik po natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Ang diplomasya po ay ang mahinahong pagtalakay sa mga problema sa bayan. Kasi ngayon, ang pagtalakay natin at bangayan ay nakakadagdag pa sa problema natin. Kaya ibalik natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Maraming salamat, Attorney Jimmy. Ako, mainit, partner. Yun. Ang talagang tatlong kanilang panukala na kanilang tututukan. Ayun, ngayon narinig na natin ang kanilang mga plataforma, pero paano nila haharapin ang mga totoong issue ng bayan? Abangan natin sa susunod na bahagi ng ating programa. Wala pong bibitaw mga partners. Nagsisimula pa lamang tayo. Mahaba-haba pa po yung ating mga tanungan na susukat sa ating pong mga panauhin. Sa puntong ito, simulan na natin ang Tanong ng Bayan. Sa segment na Tanong ng Bayan ay maririnig po natin ang boses ng Pilipino mula sa iba't ibang estado ng buhay. Ang mga tanong kasi dito, mga ginoo, ay maaring magmula sa isang eksperto o kilalang tao. Pwede rin galing sa mga ordinaryo at payak nating mga kababayan yung issue na hihinga natin ng sagot mula po sa ating mga panauhin. Dito sa Sukatan, sisikapin nating mabigyan ng boses ang mga kinatawa ng iba't ibang lehitimong sektor ng lipunan dahil ang lahat ay may karapatang magtanong. Muli, ipinaalala po natin ng 2 minuto ang ibibigay sa kada senatorial aspirant para sagutin ang mga issue o katanungang ibabato sa kanila. Tama, partner. Magsisimula tayo sa Man on the Street. Sa segment na ito, bibigyan natin ng pagkakataon ng mga ordinaryong Pilipino na magtanong at magpahayag ng kanilang saloobin. Kasi sa Sukatan, naniniwala tayo na ang boses ng bawat isa mula sa malalaking syudad hanggang sa mga liblib na baryo ay mahalaga. Kaya naman, simulan na natin ang Tanong ng Bayan. Isang mapagpalang araw po sa aming mga mabutihing senador ng Pilipinas. Ako po si Norberto Romano Painor ng Barangay Kayslumboy, isang magsasaka po. At akin pong hihinging katanungan kung ano po ba ang magandang solusyon sa ngayon bilang isa po akong magsasaka ng akin pong mga anak at iba pa pong mga kabataan ay halos ayaw na po nilang lumusong sa bukid, halos ayaw na po nilang ang buhay magsasaka. So ano po ba, Senador, ang maganda nating gawing solusyon para ang mga farmers ay madagdagan at huwag kulangin? Yan, nakuha natin. Farmer po ang unang nagtanong sa ating mga kababayan. Ano kaya ang magsagot ng ating mga bisita? Unahin po natin si Colonel Kerubin. Sir, meron po kayong 2 minuto para po sa kasagutan. Yeah, doon sa aking yung unang platforma, yung bigas at busog na tiyan, ay papanukala natin na lahat ba na nakatiwangwang na military reservation na yan, gamitin natin para hikayatin natin ang kababayan natin, na magbayanihan tayo, magbalik sila uli na magtanim ba? Kasi anyway, wala naman ng kalaban. Magtayo tayo ng community center, support center sa bawat kampo. At yung kikitahin dito sa poultry, kunwari, maglagay ka ng poultry, piggery, even grazing land, taniman mo ng mga high value crops, no? Or kahit na taniman mo uli ng bigas. Ang importante dito mahikayat natin uli yung mga magsasaka natin na bumalik na magsaka, tama yung yung nagtanong kanina, paano natin mahikayat sila? So i-convince natin, total yung mga sundalo natin, mga men in uniform, wala naman ng kalaban, magtayo nga ng community center, support centers para maibalik din nila, mailapit nila yung mga taong bayan sa gobyerno natin para naman sa kanila kikita pa rin sila dahil may trabaho naman, may kikitahin naman yung tatayo natin na poultry, piggery o whatever na itatanim natin dyan. That way, mababawasan natin yung mga presyo ng bilihin, magkakaroon pa sila ng trabaho. Maraming salamat po, Colonel Ariel Kerubin. Ngayon naman po, bigyan natin ng 2 minuto si Attorney Jimmy Bondoc para sa kanyang sagot.
Simulan po natin muna sa economic perspective, no? Bago tayo pumunta sa practical solution. Sa economic perspective, ang nangyari po sa Pilipinas over the last 30 years ay naging masyado tayong trading na economy, no? Nagtigil yung ating pagiging production economy. Puro tayo trade, no? At sa production, ang masakit niyan, again, from an economic perspective, sa agrikultura, meron tayong comparative advantage na tinatawag. Meaning, pwede naman tayong maging pinaka-efficient. Isa sa mga pinaka-efficient sa buong mundo. And yet, we are the highest importer of rice. Okay. Ang nung solusyon dyan, budget, budget, budget. Ganun po kasimple, kaya napakalaking issue ng GAA. At ang isa pa naming pinaglalaroan na ideya ng aming team, ang Department of Agriculture po, bukod sa pagiging kagawaran, bakit ho ang magsasaka ay hindi gawing parang public officer and employee? Meaning, bakit hindi mag-operate ng sarili talagang taniman yung gobyerno at ang mga magsasaka ay magkaroon ng dangal na sila ay empleyado ng gobyerno? Pati na rin yung pagdadala, yung distribution ng kanin, no, ng bigas. That way, we are sure na nababantayan ng COA ang patakbo sa pagpapatanim ng bigas at mahirap palaban ng gobyerno, no, bilang isang producer ng bigas. That way, hindi na tayo aasa sa imports, hindi tayo aasa sa mga kailangan pa natin mamigay ng pera sa ibang mga farms. Tayo na, ang gobyerno na mismo ang mag-produce ng bigas. Jimmy, nabanggit po ninyo yung importation. Meron lang po akong follow-up, sir. Sa tingin po ba ninyo mainam na magkaroon ng panukalang batas o magsabatas ng mga panuntunan para po i-control ang labis po na importasyon? Dahil yun po ang talagang problema natin. Kaya yung mga farmer natin, yung kanilang mga anak, wala pong interest. Mas gusto pong mag-call center kaysa mag-farmer. Attorney. Totoo po yan. Alam nyo, ilang dekada na ba natin naririnig yung problema na yan na import tayo ng import ng kanin, no? Ng bigas. Pero, yung pag-i-import kasi, kaya lang yan minamanage ng gobyerno kasi it is for the lack of production. Hindi tayo makapag-produce ng sarili natin. Pero kung gobyerno mismo ang sumusuporta sa pag-produce yan, baka dumating ang araw na talagang hindi na natin kailangan mag-import kahit isang sako ng bigas. Thank you, Attorney. Samantala, bigyan naman natin ng pagkakataon si Attorney Vic para po sa kanyang punto de vista. Sir. Thank you, MJ. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ang kinakailangan nating tutukan ay ang ating taunang budget. At ako'y naniniwala that the alpha and the omega of the many problems of our country, ang pinagmumulan ay ang ating taunang budget. We are not spending much on the development of agriculture. Tama po yung nagtanong kanina, yung ating man on the street. Pag sinabi po nating agrikultura, hindi lamang po ito usaping bigas. Nandyan po yung livestock, yung fishery. Nandyan din yung ating taunang ginagastusan, yung ating Philippine Carabao Center. Kukunin ko lamang ang pagkakataong ito sapagkat yung ating Philippine Carabao Center, bilyon-bilyong piso rin po ang dumadaan dito. Subalit, kailangan malaman natin na we are only producing 1% of our annual dairy needs. Yung 99% dyan ay imported. At ganyan din ang nangyayari sa ating produksyon ng bigas. Bakit? Sapagkat hindi natin binibigyan ng sapat na pondo ang ating agrikultura. At yan ay napatunayan dito sa napakainit na pinag-uusapang unconstitutional 2025 budget. Amin itong nakita yung mga napakarami, 28 line items diyan sa Bicameral Conference Committee Report, blanco. 2 bilyong piso, iniwang blanco. Nakita ko po yan at nakita rin yan ni Congressman Sid Ungab at ni Pangulong Duterte. Ito yung sinasabi natin, dapat nating labanan ng korupsyon. Kinakailangan nating bantayan ang ating taunang budget at bilang maisog at tunay na oposisyon na senador ninyo, aking babantayan ang ating taunang budget nang sa ganon, mapunta dapat sa agrikultura yung malaking bahagi din ng ating taunang budget. Napakaganda ng sagot, pero meron po akong follow-up questions sa mga partner. Alam naman natin na ang pumapatay sa ating mga magsasaka ay yung mga hoarders at mga smugglers. Wala naman po tayong nakikita na napaparusahan. Sa tingin niyo po ba, mas dapat pong bigatan yung current na parusa sa mga smugglers at hoarders natin? Unahin natin, 1 minute para sumagot si Attorney Jimmy Bongbong. Ang problema po talaga
sa hoarders it is a matter of enforcement, no? In fact, it is a police matter. Matagal na natin naririnig ang mga problema sa kartel at sa mga hoarders. Pag pinag-uusapan ng korupsyon, ang iniisip natin lagi, government, no? Public corruption. Nakakalimutan natin ang private corruption, na may mga pribadong tao na gumagawa ng karumal-dumal sa ating ekonomiya. So, bilang hindi na yan legislative but siguro sa oversight function ng Senate, pwede nating imbestigahan ang totoo ba? Let's settle once and for all. May existence ba ng kartel? Kasi may mga ibang dinideny pa yan. At pangalawa, panagutin ang mga hoarders na ito at mga kartel kung talagang sila ay nandyan at talagang minamanipula ang mga presyo ng ating mga basic na pangangailangan. Pangalawa pong sasagot si Colonel Quirubin. 1 minute po, Colonel. Yeah, doon tayo papasok. Kailangan natin isang matapang na senador, no? Para maghabol dito sa mga, mag-imbestiga, no? Dito sa mga hoarders, mga cartels na yan, at even mga smugglers. Kasi yan talaga nagpapahirap sa ating mga magsasaka. Dahil kung titignan mo, nag-iimbestiga, pero wala rin nakukulong. So, kailangan talaga na isang matapang na senador na magpursige talaga ng investigasyon na tatapusin niya para sa kapakanan ng taong bayan. Yan ang dala-dala natin na wala tayong inuurungan, no? Subok na tayo, nasa serbisyo pa tayo noon, kaya nga tayo 2 beses na kulong na lumalaban tayo para sa karapatan ng taong bayan, para sa kaikabubuti ng bansa natin. At panghuli, kay Attorney Vic, 1 minuto po. Thank you, Boss Dada. Mga kababayan, ito'y aking personal na karanasan nung ako po ay naglilingkod pa sa pamahalaan bilang inyong Executive Secretary. Ako ang nagpahuli ng mga tinatagong asukal noong taong 2022. At hindi po lahat ng ating mga problema ay kaya at dapat lunasan ng legislation. Malaking bahagi, I agree with Attorney Jimmy and Colonel Ariel here, hindi po lahat ay legislation. Malaking bahagi ay nasa enforcement side. Kanya nung pinahanap ko, lahat nung nagtatago at nag-iimbak ng asukal at lahat ng mga smugglers ng asukal, pati yung barko, Boss Dada, na nag-import dyan sa Subic, pinahuli ko. Para nang sa ganoon, kumalat doon sa mga shippers at lahat ng mga nais magtangka na magpasok dito, pati yung barko ulihin natin. So it's more on the enforcement side, hindi lamang legislative. Maraming salamat mga Ginoo. Nakita nyo naman, hindi lang mga eksperto at mga lider ang may karapatang magbigay ng kanilang opinyon, kundi pati ang mga karaniwang Pilipino. Ang mga nagtataguyod ng ating bansa araw-araw. Masyado nang mapagmasid ang ating mga kababayan ngayon. Alam nila ang bawat ganap sa ating lipunan, kaya't walang makakalusot sa kanila. Nagsisimula pa lamang tayo, pero ramdam na rito sa studio ang tila init ng mga tanong ni Juan de la Cruz at ang mga sagot ng ating mga senatorial aspirants sa iba't ibang issues. Sa puntong ito, tunghayan natin ang susunod na bahagi ng ating kapanapanabik na programa. Bibigyan naman natin ng pagkakataon ng ating SMNI reporters. Ito yung mga naka-assign sa iba't ibang mga beat dito sa bansa. Beat of assignment, mga eksperto sa pagbabalita at jurnalismo. Mga tanong na mahalagang issue. Tingnan natin kung paano haharap ang mga kandidato sa mga tanong na may kabigatan. Ang Commission on Audit o COA ay isang independent constitutional commission na may mandatong tiyakin ang wastong paggamit ng pondo ng bayan. Kung ang budget ito ay hindi na idadaan pa sa Kongreso, paano maiiwasan ang posibilidad na ang pondo nito ay maimpluwensyahan ng executive branch na siya ring binabantayan nito? Sa ganitong sistema, paano mapapanatili ang tunay na kalayaan ng COA sa pagganap ng tungkulin nito bilang tagapagsiyasat ng pampublikong pondo? Tama, Boss D, dahil dumadaan sa power of the purse ng Kongreso ang COA. At sila rin ang nagsusuri sa performance ng mga ahensya ng pamahalaan. Kaya bigyan natin ng 2 minuto si Attorney Jimmy Bondoc para po sagutin ang katanungan sa isyung yon. Attorney. Napaka-komplikadong issue niyan, dahil simulan natin sa konstitusyon, no? Kaya po yung COA ay binigyan ng fiscal autonomy, no? At automatic nga ang release, no? Dahil
gusto nga natin na sila ay independent from external influence, no, na hindi sila nanananghod. Pero by the very nature na ito ay isang ahensya, kahit na ito ay constitutional, one of the 3 constitutional commissions, by its nature, meron pa ring appointment. Siyempre, hindi naman pwedeng i-bypass yung appointment process. So, this is a matter of trust. Kung paano natin pagkakatiwalaan yung mga nauupo dyan. Kung maaari lang sana, pwede kayang iboto na lang natin ang mga uupo dyan. Ngunit, we cannot do anything major na pagbabago sa COA without constitutional change. Kaya ngayon, ano po ang pwede natin gawin? Bukod sa congressional oversight, wala po. Kailangan lang po natin bumoto ng tama at magkaroon ng mga katiwa-tiwalang mga leader sa lahat po ng 3 branches of government. Pero kami po, dahil kami nag-a-apply sa inyo bilang senador, the best that we can do is oversight. No? Magtanong, magbantay, magsiyasat. Nang sa gayon ay kahit papano, magkaroon naman ng katatakutan yung police. We will be the police of the police. Pero dahil Constitutional Commission yan, for now, oversight is all we can do. Salamat po, Attorney Jimmy Bondoc. Susunod na sasagot ay si Attorney Vic Rodriguez. Muli po, 2 minuto, Attorney. At the moment, we cannot do anything pagdating doon sa pagpopondo sa constitutional body kagaya ng Commission on Audit. Because at the moment, malinaw sa ating saligang batas na all appropriations revenue shall emanate exclusively sa House of Representatives. So wala ho tayong magagawa dyan. Subalit, kinakailangan malinaw sa lahat ng napapabilang sa Executive Department at Legislative Department na dapat nating i-uphold, respect, and defend and observe the Constitution. Dapat walang legislative or executive incursion sa power of the Commission on Audit to do their job. Huwag natin silang pakialaman, huwag natin silang impluwensyahan sapagkat malinaw sa ating saligang batas na ang mandato nito ay bantayan at pakaingatan ang pera at kabanang bayan ng mamamayang Pilipino. But for now, things have to remain this way sapagkat hindi rin naman napapanahon na ating buksan at kalikutin ang saligang batas kung yung mga tao sa Senado at Kongreso ay patuloy na sila pa rin ang gagalaw dito sa ating saligang batas. They will not work for the interest of the Filipino people. Kaya wag po tayong pumayag, wag tayong magpadala dito sa isinusulong at hindi pa po tapos yan sa peking People's Initiative at HUAD na charter change. Thank you, Attorney Vic. Si Colonel Querubin naman, sir, 2 minuto rin po sa inyo. Well, kailangan natin siguro na isang matapang na mambabatas, no, para isulong at kailangan naman talaga na mabago na yung ating constitution, no, kasi napapanahon na. Pero tama yung sabi ni Attorney Vic, no, na may paraan naman ng pagbag-amyenda ng constitution natin. Ako hindi rin akong sang-ayon doon sa yung pirma o yung constitutional CONAS na yan. Ako naniniwala na ang pinakamaganda dyan is yung Constitutional Convention. At dapat talaga na yung COA natin, independent talaga yan, na hindi nila na-influensyahan. Kasi kung ngayon dadaan ka para makakuha ng budget sa Kongreso, di normal na hindi natin maiwasan, di ba? Na hawak nila yun ang power of the purse, no? Pero dapat ang COA independent body yan. Na hindi natin kayang impluwensyahan kung ano yung kanilang report ba or ipersa na ilabas ngayon yung kahit hindi pa dapat ilabas, napipilitan sila na mailabas yung mga hindi pa tapos na audit, di ba? So dapat talaga na maging independent body yung COA natin. Napakaganda, pero isang mainit na katanungan, follow-up question po, tigil 1 minuto, bawat isa, mainit yung issue ng GAA at saka yung issue ng BICAM report. Naniniwala po ba kayo na dapat nang buwagin itong BICAM pagdating sa pagbabalangkas ng ating budget? Una pong sasagot si Attorney Vic. Unang-una, Boss Dada at mga kababayan, dapat nagkakaintindihan tayo
na hindi kasali ang Bicameral Conference Committee or itong BICAM sa budget process. Hindi sila kasali, wala silang kapangyarihan. Ang tanging function lamang nila, if at all, ay i-reconcile yung mga conflicting figures, pero hindi nila pwedeng i-hijack or i-recast or palitan yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. At itong mainit na pinag-uusapan, nakita ko mismo, nagpasa sila ng isang final bicameral conference committee report na punong-puno ng blanco, 28 line items na nagkakahalaga ng daang bilyong piso. Hindi ito nararapat. This is criminal. This is falsification of legislative document. Colonel Kerubin, 1 minuto po para sa inyo. Well, ang sa akin talaga is it's all about transparency, no? Kasi nakita natin na yung mga ginagawa nila hindi naman nila pinapaalam, no? Kahit dun sa mga kasama nila. In fact, yung mga reports nila na sila rin lang, no? Hindi man dapat talaga maging transparent, pinapakita nila kung paano nila how they were able to come up with these figures, lahat yan. Pwede naman niyang gawin nila. Be transparent. At pangatlong sasagot, syempre, si Attorney Jimmy. 1 minuto po. Alam niyo po, sang-ayon ako sa mga sinabi ni Attorney Vic. Napakalinaw, no? Hindi naman, kahit ilang beses niyo po basahin ng konstitusyon, wala namang nakalagay na bicameral conference doon. However, practically speaking, kailangan talaga ng some form or some body to reconcile yung magkaibang provisions ng lower house at ng upper house, no? Pero ang sa akin, naniniwala po ako talaga sa separation ng 3 branches, no? Yung judiciary hindi dapat basta-basta nakikialam. Pero palagay ko naman, kung meron talagang grave abuse of discretion, lalo na kung malinaw lalabag sa konstitusyon, halimbawa, mababa yung budget ng DepEd, okay, halimbawa, tinaasan nila yung hinihingi ng executive, nakalagay sa konstitusyon, bawal yun eh. So immediately, we have to empower, for me, the Supreme Court, na pwede na silang makialam because that is a self-executing provision of the Constitution. Pwede kaagad, siguro iTRO na kaagad yan ng Supreme Court. Maraming salamat mga Ginoo. Meron pang karagdagang katanungan mula po sa ating SMNI reporter. Para sa mga tumatakbo ngayong eleksyon, dapat bang walang foreign military bases dito sa Pilipinas? May dudugto natin ito sa issue ng EDCA. Ang una pong magpapahayag ng kanyang sagot ay si Attorney Vic Rodriguez. Sir. Malinaw na bawal ang base militar ng Estados Unidos sa kahit saang bahagi ng Republika ng Pilipinas. At ang ating basehan dyan ay Article 18, Section 25 of the Constitution na nagsasabing bawal ang foreign military bases, troops, or facilities. At yan din ay alinsunod doon sa tinatawag nating Article 2, Section 7 of our Constitution na dapat ang ating foreign policy ay independent. Interes ng Pilipino, hindi interes ng banyaga. And in what's happening to our country now, hindi interes ng ating matagal ng alyadong Amerikano. And finally, nakikita natin lately sa pahayagan, bawal din po yan under Article 2, Section 8 of our Constitution na dapat meron tayong pambansang polisiya na bawal kahit saang bahagi ng ating bansa, ng ating teritoryo, ang mga gamit militar ng Estados Unidos na nakayang magkaroon ng nuclear capability at maglunsad, hindi lamang ng defensive war, kundi ng isang offensive war. Salamat, Attorney Vic Rodriguez. Susunod po si Colonel Ariel Kerubin. 2 minuto po para sa inyo, Colonel. Yeah, tama yung sabi ni Attorney Vic, no, na bawal talaga yung base militar ng Amerikano, no? Kaya nga, wala naman base militar ang Amerikano dito ngayon. Yun nga yung sinasabi natin na EDCA. Ganito yan, no? Kasi lahat ng accomplishments ko noong araw na nasa serbisyo tayo, malaking tulong, no? Nadali natin si Abu Sabaya dahil sa tulong ng mga Amerikano, no? Na balikatan ang term nila na ano. So, tayo, no? Kasi sa ating ngayon, we should admit na we cannot stand on our own. No? Pag binubuli ka ng isang superpower, you need somebody, no, na pwede mo sandalan. But
forever we will not be dependent on these superpowers. Dapat talaga isulong nung yung Self-Reliance Defense Posture Revitalization Act na bagong pirma lang. Madaliin natin kasi yun lang ang paraan na makipakita natin sa lahat na kaya natin tumindig na sa atin, no? Dahil kung kaya natin tumindig on our own, we will get more concessions from all these superpowers. Dahil yung posisyon natin dito sa region na to, ang ganda, very strategic na pinag-aagawan tayo ng kahit na sinong superpowers. Pero dahil ngayon na hindi pa natin kayang tumindig at binubuli ka na isang superpower, we need to look for a big brother, no, na sasandalan for the meantime. And dapat nga tayo isulong natin yung ROTC natin na when push comes to shove, meron tayong robust na reserve force dahil yan din ang pwede natin para mapaalis natin itong mga superpowers na ngayon nag-i-influensya sa atin, no? We need to stand on our own. Maraming salamat po, Colonel Quirubin. Samantala, may 2 minuto rin si Attorney Jimmy Bondoc para po sa kanyang sagot. Alam mo, very interesting. Sa wakas, meron kaming pagkakaiba ng opinion, no? Kasi madalas kaming tatlo po, we have a kinship, no? Pero sa wakas, may magkaibang panig. Kasi po, ako po ay pumapanig dun sa constitutional provision cited by Attorney Vic. Kasi bawal talaga unless magkaroon tayo ng treaty, no, as concurred by the Senate. At meron tayong foreign talaga na independent policy. Ngayon, kung ang sinasite naman na RA 10242 ni Colonel Quirubin, napakaganda rin, yung Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. At nakalagay po sa batas niya, napakalinaw, to foster partnerships with allied nations. Yes. Kasi po, ang pagpanig po natin sa US has proven to antagonize our neighbors. So ang para sa akin po, kung magkakaroon man ng military bases dito, dapat dumaan sa proseso, approved ng Senado. Number 2, hindi isang bayan lang. It has to be partnerships with allied nations. Bukod po dyan, sa pag-open sa bases sa marami, no, is kailangan po buksan natin ng negosyo natin, bigyan natin ng economic interest sila sa West Philippine Sea. Dahil ang tao po, mas ginaganahan kung may pagkakabuhayan sila dyan at mas pagtatanggol nila ang West Philippine Sea kung nakakakuha sila ng methane hydrates dyan ng mga isda. Kaya, aside from military, bigyan natin ng economic interest ang partners. Focus, emphasis on the plural. Saglit kong binisita, mga partners and senatorial balls, yung ating feed sa YouTube. At mainit na itinatanong ng ating mga netizens patungkol dito sa mga Afghan refugees na nandito na sa atin, samantalang may malakas na pagtutol itong si President Donald Trump patungkol sa mga papasok na mga immigrants sa kanilang bansa. Ano pong masasabi nyo dito? Una pong sasagot si Attorney Jimmy Bondoc. Alam nyo kasi, we have to be very careful, no? Kasi yung iba, ginagawang race issue or yung non-refoulement na tinatawag sa international law. Pero ang totoo po kasi, noong araw nga, nagkaroon na tayo ng problema nung nagkaroon ng masyadong maraming ibang lahi, mga Chinese, di ba? Na nung nagkaroon ng mga Pogo, nagkakaroon talaga ng mga tinatawag nilang social disturbances or conflicts. And hindi natin siguro tuloy ang national security natin. So siguro kung may tutularan man tayo kay Donald Trump is higpitan natin ang ating borders. Huwag naman tayo porky third world lang daw tayo kuno ay hindi tayo stricto sa ating borders. Kung may papasok man dito, dapat dumaan sa malino na proseso na hindi kilala natin ang bawat isang ulo na pumapasok sa bayan ito because this is a matter of national security. Maraming salamat. Attorney Jimmy, syempre si Colonel Quirubin, hingan natin ng opinion. 1 minuto po para sa inyo. Well, kung itong pinag-uusapan natin, yung mga Afghan refugees, no? At hindi naman to bago na kasi noon meron din tayong Vietnamese refugees, meron nga dati mga Russians, no? Doon sa Giwan, sa ating Kung ang intention lang, no, kasi for humanitarian reasons, i-hold lang sila dito, wag naman natin patagalin din kasi gaya nga ng mga Vietnamese refugees, nilipat natin sa Australia, lumipat na Alam mo, itong mga to na na-displaced, kailangan din natin na pagbigyan sila, tao rin naman sila, no? Pero dapat,
maingat tayo. Kasi kung sasabihin natin na Afghan refugees ito, baka may mga Taliban pa dyan, may mga ano, no? So, dapat talaga maging maingat tayo tungkol dito. Siyempre, panghuling sasagot si Atty. Vic Rodriguez. For humanitarian reason, yes, wala tayong problema ron, wala tayong pagtatalunan. Subalit, kinakailangan may transparency. Sino ba ang nagdedesisyon sa pulisiyang ito? Ang sinasabi, temporary lamang sila rito habang pinoproseso ang visa patungo yata or tila papuntang Estados Unidos. Bakit hindi na lang sila ipinapasok sa Estados Unidos habang pinoprosesa yung kanilang papeles or dokumento? Anyway, doon din naman sila papunta. Hindi tayo nagiging madamot. Subalit may problema nga tayo, hindi nga natin mapakain at mabigyan ng murang pagkain at pabahay ang ating mga mamamayan. Magpapapasok ka pa whether temporary or not. But you know, itong ganitong proseso for humanitarian, yes, but there must be more transparency. Ayan, narinig po natin, mga kababayan, ang opinyon ng ating pong mga panauhin. Boss D, ano masasabi mo? Matindi itong episode na ito. At napakauhusay ng ating mga guests talaga naman para silang para tayong nasa Miss Universe, yung beauty pageant. Pwede, pwede. At saka natalakay natin yung issue sa BICAM, issue sa smuggling, agriculture, natouch din natin yung issue sa foreign relations at panghuli itong Afghan refugees. So, hitik sa mga talakayan. Pero bago tayo mag-break, atin munang alamin ang pulso ng ating pong global viewers mula sa update kay Jason Rubrico. Jason, kamusta dyan? Salamat ka, partner MJ. As of 7:35 ng gabi, ito na ang latest update ng isinasagawa nating online voting para sa mga senatorial aspirant na dumalo sa episode na ito ng Sukatan, The SMNI Senatorial Interview, Karapat Dapat Ka Ba? Para sa ating Facebook, nakakuha po si Attorney Jimmy Bondoc ng 538 reactions. Si Colonel Ariel Querubin naman ay nakakuha po ng 616 reactions, habang si Attorney Vic Rodriguez ay nakakuha ng 1,100 reactions. Para naman sa ating YouTube na online voting, si Attorney Jimmy Bondoc po ay nakakuha ng 32.3%, si Colonel Ariel Querubin ay nakakuha ng 2.6%, habang si Attorney Vic Rodriguez ay nakakuha po ng 65.1%. Patuloy nating inaanyayahan ang lahat ng ating viewers na makiisa sa Sukatan online poll para sama-sama nating sukatin at timbangin ang husay at galing ng mga matatapang na senatorial aspirant na kumasa sa imbitasyon upang sagutin ang ilan sa pinakamainit na issue na kinakaharap ng ating lipunan. Balik sa inyo mga partners. Maraming salamat, Jason Rubrico. Sa puntong ito, pakinggan naman natin ang tanong mula sa mga eksperto sa patibang mga larangan mula po sa edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pa. Ang mga tanong na ito ay magbibigay liwanag sa mga solusyong kailangan nating para umusad ang ating bayan. Ang una pong eksperto na magtatanong sa ating mga panauhin ay walang iba kundi si Ginoong Ibi Hugalbot ng Cebu. Si Hugalbot po ay isang engineer by profession at naging long-time entrepreneur. Pero sa paglipas ng panahon ay nabisi po at willing sa pagbablog at pagkukomento po sa mga issue na may kaugnayan po sa politika. Sir Ibi? Sa lahat ng mga naghahangad na maging senador, wala po ni isang study o pagsasaliksik saan man sa mundo ang nagsasabi na ang ayuda ay siyang solusyon ng kahirapan ng isang bayan. Ngunit ang administrasyon na ito ay parang ginagawa na nilang standard operating procedure at normal na ang pamimigay ng bilyon-bilyong ayuda na wala man lang ni isang kwalifikasyon kung bakit mabibigyan yung isang benepisyaryo at ano ang naidudulot nito. Walang metrics at walang sukatan kung ito ba ay epektibo. Ano po ang inyong gagawin sa mga ayuda programs ng gobyernong ito tulad ng AKAP, AX at saka TUPAD at MAIF? Ang unang sasagot ay si Colonel Ariel Querubin. Muli po, 2 minuto po para sa inyong kasagutan, Colonel. Ako naniniwala na kung ang ayuda talaga ibinibigay sa bawat Pilipino, no? Kasi gaya ng yung 4 Ps na yan, napapakinabangan ng taong bayan.
yung iba dyan na mga ayuda, dapat tignan natin maigi kasi napansin natin ngayon na nagagamit lang din pang politika, no? Kasi yung nabibigyan ng mga ayuda, yung mga kaalyado nila. At kung ako talagang masusunod dyan pagdating na araw, mas maganda pa na bigyan natin ng livelihood, trabaho. Kasi tama talaga yung nasa Biblia, di ba? Don't give them fish, teach them how to fish. Yung ayuda, panandalian lang to na solusyon kung ang iniisip nila sa inflation na meron. Kaya lang, sabi ko nga, hindi naman lahat may nalalagtawan. May iba nakakatanggap, merong hindi. So, hindi pantay-pantay yung pagkakagamit nitong mga ayuda na to. Dapat, dahil taxpayers' money ito, dapat lahat tayo tumatanggap nito. Maraming salamat, Colonel. Susunod naman para sa kanyang 2 minuto ay si Attorney Jimmy Bondo. Sir. Ulit-ulit ko pong idinidiin na ang ayuda ay gamot. Ang gamot po, pag binigay sa may sakit, tama. Pero kapag walang sakit, nakaka-overdose. No? Ako po ay galing sa corporate social responsibility at yan po ang naging sa totoo specialty ko. Tagabigay po kami ng ayuda at ng relief goods. At inaral po namin maigi kung paano magdetermina kung sino ang dapat bigyan. Ang dami pong pag-aaral para lang malaman ang ayuda at kung paano ito hindi magbubunga sa mendicancy o magiging parang dependence o halos paglilimos. Nakita naman natin sa self-rated poverty ng mga Pilipino na sa kabila ng napakaraming ayuda, mahirap pa rin ang tingin ng Pilipino sa sarili niya. No? So kung tayo po ay pagpapatuloy ang overdose sa ayuda, anong resulta? Number 1, overdose katamaran. No? At number 2, babaliktad po ang values ng society. Bakit po? Dahil yung mga masisipag, iisipin nila, ba't pa ako nagsisipag? Binibigyan naman ng perang libre, yung hindi nagsisipag, pareho lang kami ng kinikita ng nakukuha sa gobyerno. So it reverses the values of society. Siguro, ang pinaka dapat i-address natin tungkol sa ayuda ay yung nagiging patronage politics siya. Na buti sana kung ayuda pero dumadaan sa tamang proseso sa ahensya, o sige, pwede na rin, at least may nagbebenepisyo. Pero ang nagbebenepisyo, hindi yung binibigyan, kundi yung nagbibigay. Kaya dahil sa 3 dahilan na to, napakasama po sa kaluluwa ng bayan natin ng ayuda. Sang-ayon ako sa ayuda kung ito ay gamot. No to overdose. Maraming salamat, Attorney Jimmy Bondo. At ang pinakahuling sasagot ay si Attorney Vic Rodriguez. 2 minuto po para sa inyo, Attorney Vic. Alam ho ninyo, kung ang pinag-uusapan nating ayuda ay yung AKAP at AIX, there is no proven societal benefit itong AKAP at AIX. Maghanap po kayo ng kahit isang tao na magbibigay patotoo na bumuti ang kanyang buhay o bumuti ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa AIX at AKAP. Wala ho. And ito ay naging economic policy na ng Marcos administration. Wrong public investment, wrong public spending. Hindi po dapat ituloy ito. Iba po ito doon sa tinatawag nating conditional cash transfer. Nabanggit kanina ni Colonel Ariel, iba po yung 4Ps. At least yung 4Ps, merong batayan, may sukatan. Ano po yan? Dapat yung mga anak ng beneficiary ay manatili sa eskwelahan. Dapat yan ay nagpapatingin at nagpapabakuna yung mga bata at yung ina, yung mga kinakailangan ng periodic na vaccination. Subalit yung AKAP at AIX, wala pong dulot ito. Ang tawag nga ho pala rito, sabi ng aking kaibigan, ang tawag ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan sa AKAP ay ang kakapal ng kanilang pitaka. Kaya po AKAP. Kaya hindi ito dapat magpatuloy because again, this is wrong public investment and there is no proven societal benefit dulot ng AKAP at AIX. Ginagawa lamang targeted approach po ito eh. Ang dapat natin bigyan ng ayuda, yung mga nagbabanat ng boto. Why not consider giving an income tax holiday sa mga middle class kahit 1 buwan or 2 buwan at hindi naman pwedeng sabihin it will result in loss of revenue sa gobyerno sapagkat ganun din naman ang nangyayari sa AKAP at ayuda. Pinamimigay ng walang direksyon ang perang nagmumula sa buwis ng mga manggagawa. Alright, maraming salamat mga Ginoo sa issue po ng ayuda. Narito naman ang ikalawang katanungan
o issue mula kay Professor Ana Malindug-Uy. Si Professor Ana po ay may PhD sa Economics, candidate sa Institute of South Cooperation and Development sa Peking University sa China. Isa rin siya sa mga kolumnista sa The Manila Times at Vice President ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute. Professor Ana Malindug-Uy, ano po ang iyong katanungan? Ladies and gentlemen, friends and colleagues, my name is Ana Malindug-Uy and I have a question for our senatoriables. In recent years, concerns about the alleged weaponization of Congress by the current Marcos administration have intensified in the Philippines. The principle of conducting legislative inquiries in aid of legislation is intended to empower Congress to gather information necessary for crafting laws and addressing public concerns. However, this authority has increasingly been perceived as a tool for political persecution rather than genuine legislative work. Critics point to specific examples such as the activities of the Quad Committee in the House of Representatives and Senate hearings, which allegedly appear to prioritize targeting administration critics and opposition figures. Instead of focusing on addressing systemic issues or advancing meaningful legislation, these inquiries are allegedly often used as mechanism of public shaming, political persecution, harassment, retaliation, and intimidation. Such practices undermine the principles of check and balances in a democratic government, erode the credibility of Congress, and highlight the urgent need for safeguards to ensure that legislative power is exercised responsibly and not weaponized as an instrument of political vendetta. In this regard, how can Congress establish safeguards to prevent the misuse of its legislative power, ensuring that inquiries conducted in aid of legislation are not weaponized as tools for political persecution, particularly against critics of the administration? What reforms or mechanism can be introduced to uphold this proceeding's integrity and legislative purpose? Many thanks. Maraming salamat po kay Professor Ana Malindug-Uy. Ang sasagot po sa maanghang na katanungan ni Professor ay si Attorney Jimmy Bondoc. Kayo po muna, sir, 2 minutes. Ang isa po sa mga una niyong maririnig sa law school ay yung qui custodiet ipsos custodes. Who will police the police? No? Kung iisipin nyo maigi, napakadali sana na gawing patas ng inquiries in aid of legislation dahil meron namang batayan kung ano ang tama at mali na inquiry in aid of legislation. Pero sino ang magpapatupad? Paano kung lumalagpas sila at nababiolate nila yung persons appearing in or affected by such inquiries? Kung mababasa po natin ang konstitusyon, alam naman natin na i-impeach ang presidente, ang vice president, ang ombudsman, blah blah blah. No? Pero yung congressman, paano po ba tinatanggal? Paano ba siya napapunish? Sila-sila lang po ang pwede magpunish sa isa't isa. Hindi mo pwede ipa-recall. Hindi mo pwede pa-impeach pag may ginagawang masama. So, paano po? Ito po very controversial. Katulad ng sinabi ko kanina, ako po ay naniniwala sa separation ng 3 branches of government. Pero kung meron pong grave abuse of discretion ang mga congressman, ako po ay naniniwala na tama po that there are broad enough powers sa judiciary natin para sila ay makialam na at tingnan kung may na-violate na mga rights ng mga persons appearing in or affected by such inquiries. Halimbawa po, sa korte meron tayong mga rules of court. Dapat po ina-apply na yan sa mga hearings kapag nagiging medyo accusatory na yung mga proceedings. Pero ang problema, habang palalim ng palalim at padiin ng padiin yung mga tanong sa ating mga witnesses na kung minsan resource person lang, nahuhubaran sila ng karapatan at hindi man lang sila pwedeng ma-represent ng kanilang lawyer. In those instances, naniniwala po ako na pwede nang makialam ang Korte Suprema dyan. Maraming salamat, Attorney Jimmy. Napapanahon itong katanungan na ito. Kaya bibigyan natin ng pagkakataon si Attorney Vic Rodriguez. 2 minuto po para sa inyo. Again, ang aking laging basihan ay ang ating saligang batas. Kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng investigation in aid of legislation. Subalit malinaw po iyan
sa ating saligang batas, hindi investigation in furtherance of political persecution. Mali yung nangyayari ngayon sa Kongreso sapagkat hindi nila kinikilala, hindi nila tinataguyod, hindi nila rinerespeto ang ating saligang batas. Ano po ang aking batayan? Nakita natin na palagi ang linalabag yung Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, of liberty. Madaming nakukulong dyan dahil lamang sa contempt. And itong isang huling nakakulong pa rin dyan, si Colonel Hector Grijaldo, siya po ay nakulong dahil sa contempt. Alam mo ninyo ang contempt, hindi naman talaga kaparusahang kriminal. Buti pa nga ho sa korte, kapag ikay kinasuhan, kahit murder, whenever the evidence of guilt is not that strong, pwede kang magpiyansa. Dito sa Kongreso, kahit contempt, lalabas ka lamang kung maganda gising nang nagpakulong sa'yo. Yung tao doon nagpasko, doon nag-New Year, hanggang ngayon nakakulong pa rin. Ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Pangalawa, ginagamit nila yung contempt powers bilang isang tool to harass or intimidate or takutin yung kanilang mga resource person. Labag din po sa ating saligang batas yan. At higit sa lahat, yung tinatawag po nating Article 3, Section 17, yung right against self-incrimination. Kung kayo po ay inimbitahan bilang resource person at dahan-dahan nagiging adversarial na po yung investigation, hindi na in aid of legislation, at any moment, pwede nyo pong i-invoke yung right against self-incrimination at yan po ay hindi kailanman pwedeng ipagkait kahit pa ng Kongreso. Thank you, Attorney Vic. Si Colonel Ariel Quirobin naman, sir, lalo pat ang napuruhan po ng contempt order ng Quadcom ay produkto po ng PMA at ng PNPA. Sir. Well, alam ninyo, no, at napapanood natin lahat, meron talaga silang kapangyarihan, no? Hearing in aid of legislation. Alam ninyo, isa lang naman ang naobserban ko sa mga lawyers, yung binabanggit nila sa akin, simple lang. Alam mo, kailangan talaga ng turuan natin. Yung pagkabata pa lang, para pagdating nila na maging senador sila, mambabatas sila, meron silang good manners and right conduct. Kasi yan ang nakikita natin na kulang. No? Mababastusan ka sa mga katanungan na kung minsan, total lang, naaabuso. No? So yun lang, ang naobserbahan ko na dapat talaga, igalang naman nila yung mga inimbita nila na mga resource person doon kasi that is in aid of legislation. Hindi naman dapat pala in aid of political persecution. Tama ho yun, no? Dapat igalang nila yung mga naandyan na mga resource person sila. Thank you, Colonel. Ito po itanong, Boss D, at mga ginoo ng ating mga kababayan mula po sa ating online. At tinatanong po nila kung sakaling mahanal po kayo bilang senador, paano po ninyo poprotektahan na hindi po maabuso yung contempt powers ng Kongreso? 1 minute po, follow-up question to Attorney Jimmy Bondong. Katulad po ng sinabi ko kanina, napakahirap dahil po meron tayong separation of powers. And even sa Senado tsaka sa lower house, meron silang interchamber na courtesy na tinatawag. No? Pero ako po, bilang isang Pilipino, willing na po ako na i-challenge yung tradition ng interchamber courtesy na kapag talaga pong nagkakabastusan na pasensya na po sa salita, pero nagkakabastusan pa, there is nothing in the Constitution that prohibits an interchamber na inquiry. No? Kumuha po tayo, kung ito po si Attorney J.B. Hilo nagbigay ng idea nito na kahit magkaroon ng deadlock between the two houses, hayaan na nating mangyari, if only to protect the rights of the people appearing there. Pangalawa, let's also resort to judicial processes. Mag-writ of habeas corpus tayo kapag meron silang kinukulong na hindi naman dapat kinukulong. Same question, Attorney Vic. 1 minute, sir. Alam mo, importante sa lahat ng mga public officials yung pagrespeto, pagkilala at pagtaguyod sa saligang batas. Wala po tayong maisasagawang batas dito sapagkat nariyan na lahat ng batas. Kinakailangan lamang respetuhin ng mga mambabatas, maliban na yung ilan talagang walang pagkilala. Subalit, obligasyon po ng lahat ng mga nasa Senado at nasa mababang kapulungan na kilalanin, itaguyod, respetuhin ang ating saligang batas. Kinakailangan respetuhin naman natin yung ating mga iniimbita.
at hindi po kaparusahan, kriminal, ang contempt powers. Yan ay dapat upang obligahin lamang ang iyong pagdalo at pagbibigay ng mga dokumento. Pero pagka hindi mo nagustuhan yung sagot ng iyong resource person at yung sagot ng iyong resource person ay taliwas doon sa iyong inaasahan, huwag mong gamitin. Do not weaponize that contempt power. Huwag tayong mag-ego trip. Same question po kay Colonel Querubin, sir. Well, sang-ayon ako kay Attorney Vic, no? Kasi dapat talaga respetuhin natin, no, yung mga resource persons. At yung napansin natin, yung contempt power ng ating mga legislators na abuso ng husto. Irespetuhin natin, no, yung mga resource person natin. Gaya nga nung nabanggit kanina na kabaro ko, no, na naandun pa, na nakahulong, no. Irespetuhin natin itong mga to kasi alam mo, nanilbihan sila sa ating bansa na may dangal, may pagmamahal at meron silang dapat talaga na igalang mo naman yung mga resource persons na yan. Additional na follow-up question para naman sa akin. Just recently, mayroong pronouncement po ang ating Quadcom Committee Chairman na iimbestigahan daw ang mga vloggers na minamalain ang Quadcom at direktsahan na tinawag itong mga vloggers na ito, partner, na Pogo vloggers at narco vloggers. Oo. So ano pong masasabi nyo doon? Unang bibigyan natin ng 1 minutong pagkakataon si Attorney Jimmy Pondo. Yan naman po, sa totoo katawa-tawa na. Dahil talagang that is impinging upon the freedom of speech na ng ating mga vloggers. Kung wala naman silang mga inciting to sedition o wala naman silang mga seditious words, hindi po dapat yan dinggin ng Kongreso. Ngunit ang lagi nating pinag-uusapan kung ano ang hindi dapat gawin ng Kongreso. Pero ang tanong, paano nga kung hindi dapat gawin pero ginagawa? Yun ang problema Alam natin kung ano ang hindi nila dapat gawin. Kaya ako po ay naniniwala we have to resort to judicial processes because the 3 branches are not independent, they are interdependent. At pwede naman po natin to call on the broadened powers of the judiciary. No? At resort to legal processes na kapag may kinukulong na po dyan talaga, mag-resort na tayo sa mga habeas corpus. Hindi po tama na patulan po nila ang mga naghahanap ng totoo. Salamat po, Attorney. Siyempre, pangalawang bibigyan natin ng pagkakataon, 1 minuto, para kay Colonel Ariel Querubin. Alam mo, dapat maingat sila kasi mga vloggers, may freedom of speech kasi, no? Na hindi mo man basta pwedeng igag sila. Maingat, no? Baka naman meron, kaya nga tignan nilang maigi kasi may mga ibang vloggers naman din, no? Napansin natin na medyo, yung iba nag-incite nga to, hindi lang yung Quadcom yung problema dyan. Yung iba inciting to sedition, inciting to rebellion. Yun ang maingat natin na tignan kasi there is always freedom of speech. Salamat po, Colonel, Attorney Vic Rodriguez. Malinaw yung naging pahayag ni Attorney Jimmy at ni Colonel Ariel at ako rin ay sumasang-ayon. Alamin muna natin, what is the purpose of the investigation? Is there anything that they want to legislate? Now, yung legislation side naman, dapat tingnan natin yan sapagkat malinaw sa ating saligang batas, Article 3, Section 4, that no law shall be passed abridging the freedom of the speech, of expression, or of the press. Yung mga vloggers ay napapabilang sa tinatawag nating new media, sa social media. Kaya dapat maging marahan at respetuhin, kilalanin at itaguyod natin ang saligang batas. Pangalawa, itigil na ng Kongreso na gawampanan yung papel ng NBI o ng pulis na magsagawa ng criminal investigation. Itigilan ng Kongreso, napakialaman yung trabaho ng piskalya. At higit sa lahat, itigil na ng Kongreso na mag-arting parang korte at sila rin ang huhukom sa kanilang sariling sinasakdal. Maraming salamat mga Ginoo. Samantala, may 3 pa tayong katanungan. Muli, ang tanong ay magmumula kay Sir Ibi Hugalbot. Sir Ibi? Mga nagpapahalal bilang senador,
It is common knowledge na ilang dekada at dekada na rin ang smuggling sa ating bansa, lalong-lalo na po yung agricultural smuggling, kung saan ang nagbibinipisyo ay ang mga malalaking trader at smugglers lang. Ngunit ang ordinaryong Pilipino ay nagtitiis ng napakataas na presyo. Lalong-lalo na yung pag-hoard, no? o yung pagtatago ng stocks ng bigas at asukal. Sa tingin nyo ba may kailangan pang batas na dapat buuin o i-amyenda man upang talagang once and for all ay kung hindi man 100%, at least man lang, no, ibaba ang incidence of smuggling, especially agricultural smuggling? Daghang salamat kay Sir EB sa kanya pong katanungan. Una pong sasagot si Attorney Vic Rodriguez. Sir, meron po kayong 2 minuto. MJ, dapat balikan natin yung investigasyon na ganap noong January or February of 2023, if I'm not mistaken. Yung tungkol doon sa agricultural smuggling na biglang tinigil ng mababang kapulungan ng Kongreso sapagkat may 2 pangalang napakalapit sa Malacanang ang binabanggit noong isang resolution na I believe ay ipinanukala ni Congressman Toto Swansing. Balikan natin yan. Bakit pagka masyadong malapit sa Malacanang yung mga taong involved sa napipintong investigation ay tahasang tinitigil? And again, it is important that we know sapagkat meron ng naunang pagbubukas ng investigasyon na yan, hindi natuloy yan, biglang pinigil, nakabinbin pa rin hanggang sa ngayon. At hindi nga lahat ng problema ng ating bansa ay maaring tugunan ng legislation. Tingnan din yung enforcement side. Sapagkat itong smuggling, more of enforcement side na ito eh. At dapat yan, pakilusin ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Alam naman nila at ito ay personal kong karanasan. Nung aking pinahanap yung mga asukal na illegal na tinatago, yung hoarded inventory of mga asukal, noong 2022, at pinahanap ko rin yung mga illegal na ipinapasok na asukal na tuntun ng mga law enforcement and intelligence agencies ng ating pamahalaan. At kagaya nga ng inaikwento ko sa iyo kanina, Boss Dada, pati yung barkong ginamit dyan sa paglapag ng mga smuggled sugar sa Subic ay aking pinahuli para magsilbing aral sa lahat and to serve as a notice to the whole world na dito sa Pilipinas, pag naging instrumento ka ng smuggling, pati barko mo ay uhulihin dahil higit mas mahal ang halaga ng barko kaysa sa halaga ng mga smuggled sugars na nakasakay dito. Maraming salamat po, Attorney Vic, at bibigyan natin ng 2 minuto para sumagot si Colonel Quirubin. Gaya na ng banggit ni Attorney Vic Rodriguez, no? Alam nyo, may mga batas na andyan, no? Hindi naman kailangan lahat legislation o ang sagot mga legislators na yan. Alam nyo, enforcement, no? Law enforcement ito. Kailangan natin na may malalakas o matatapang na tao na nag-head ng mga agencies na to na dapat walang tigil, walang takot sila na nahulihin yung mga smugglers na yan, mga hoarders na yan. At sa mambabatas naman, kailangan natin ng isang matapang na senador na pag nag-imbestiga, tinatapos yan na investigasyon. Wala siyang sinasanto kahit sino yan, no? At wala siyang takot, no, na pag pinatigil yung investigasyon dahil merong involved na dapat hindi siya matitinag. At yan yung Ariel Quirubin. Wala siyang sinasanto. Ipupush niya kahit sino, no? 2 beses tayo nakulong dahil lumaban tayo sa korupsyon. Yan yung dala-dala natin, no? Yan ang pinaka-importante na nasa Senado na may matapang na senador. Maraming salamat po, Colonel. Samantala, may 2 minuto naman si Attorney Jimmy Bondoc para po sa kanyang kasagutan. Sir. Meron na kasing naipasa na batas niyan. Actually, sa panahon niya ni Pangulong Marcos, yung parang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Parang ganun po ang naaalala ko. And ang kinaklasify nito ang hoarding, no? At yung mga kartel na yan, mga smuggling, as economic sabotage. Ibig sabihin, may batas na at pinabigat na yung ipinapataw po na parusa dyan. Kaya tama si Attorney Vic. May batas na eh.
Pero paano po natin masisiguro na may enforce ng maigi ang mga batas na yan? Dito na po, mai-empower po kayo dito sa sasabihin ko dahil ito po at least ang inyong boto ngayong 2025 ay mahalaga. Pag pinaltan po natin, yung isang buong slate mula sa lower house hanggang upper house, ilagay nyo na po yung pinagkakatiwalaan nyo. Hindi lang po dahil tumatakbo kami, kundi kung talagang mahal nyo yung Pilipinas, ilagay nyo na po hindi yung nagbibigay ng ayuda sa inyo. Ang ilagay ninyo, yung talagang mag-iimbestiga na walang kinikilingan. Dahil yung ayuda, talagang isang araw lang kayong pakakainin yan. Kami ho, kahit wala kami maibigay sa inyo na pera ngayon o kung anumang ayuda, iimbestigahin namin ng ikabubuti ng buhay nyo. Next year lang, mararamdaman nyo na kaagad ang ikabubuti ng buhay nyo. Dahil kami po, hindi kami titigil sa pag-imbestiga, wala kami kinikilalang mayaman o mahirap. Economic sabotage is economic sabotage. Pag may nakita kami nag-hoarding, didinggin namin at hindi po kami titigil dahil lang pinatitigil kami ng matataas na tao. Kami po ay lalaban ng patas para sa inyo. Maraming salamat po mga Ginoo at partner. Maraming salamat din sa mga eksperto na kibahagi po sa ating pong episode. Pero bago tayo mag-break, bigyan muna natin ng daan ang update sa ating poll voting mula po kay Jason Rubrico. Salamat ka partner MJ, isang mainit na talakayan ang ating natunghayan mga partners mula sa ating mga senatorial aspirant. Pero ang tanong, sapat ba ito para makuha ang inyong boto? Narito po ang update ng ating online voting sa oras na ito as of 8:15 ng gabi. Sa ating Facebook, nakakuha po si Attorney Jimmy Bondok ng 702 reactions. Si Colonel Ariel Carubin nakakuha po ng 747 reactions. Habang si Attorney Vic Rodriguez ay nakakuha po ng 1,500 reactions. Sa atin namang YouTube, si Attorney Jimmy Bondok ay nakakuha po ng 32.9%. Colonel Ariel Carubin nakakuha ng 2.6% na boto, habang si Attorney Vic Rodriguez ay nakakuha naman po ng 64.5%. Patuloy lang mga kapartner sa pagsubaybay at sama-sama nating tukuyin kung sino ang karapat-dapat dahil ang boses ng bayan ang tunay na sukatan. Balik sa inyo mga partners. Maraming salamat, partner Jason Rubrico, sa iyong update. The SMNI Senatorial Interview, karapat-dapat ka ba? At tayo nagpapasalamat sa ating pamunuan, Boss D, dahil ito ay bahagi nating public service program. Kumbaga, ito yung getting to know each other stage, no? Para, in a national scale, makilala ng ating mga kababayan kung sino ba yung dapat iboto. Ano tingin mo, boss? Ako, first off, magpapasalamat ako sa mga guest natin ngayon kasi napakatatapang nila, talagang humarap sila. Alam naman natin, SMNI, medyo controversial yan. SMNI, alam naman natin na talagang naka-binoculars ang mga kinauukulan dyan. Pero binisita ko yung ating social media, YouTube. Nako po, wag lang sanang lalaki ang ulo netong mga kandidato natin. Pero grabe, nagkakagulo mga tao ron. Kanya-kanya na silang mind, partner. Approve. Parang online selling lang. Oo. Tingnan natin, dahil hindi pa tapos ang ating sukatan. Samantala, tunghayan naman natin ang susunod na bahagi po ng ating palatuntunan. Ito po ang tinatawag na Tapatan. Sa puntong ito, ang isang kandidato ang magtatanong sa kanyang kapwa-kandidato. Walang paligoy-ligoy, diretso sa tanong at sagot. Muli, may tig 2 minuto po ang ating mga senatorial aspirant para sagutin ang mga katanungan sa kapwa nila mga aspirante. Mauna po tayo kay Attorney Vic Rodriguez at ang kanyang tatanungin ay si Colonel Ariel Carubin. 2 minuto po. Unang-una, nais kong kilalanin ang serbisyong binuhos ni Colonel Ariel Carubin sa ating bansa. Maraming salamat sa iyo, Colonel Ariel, at kayo ay Medal of Valor Award rin. 2 beses na hong nakulong si Colonel Ariel Carubin dahil sa kanyang prinsipyo, pakikipaglaban sa korupsyon at paninindigan. Colonel Ariel, wala po akong tanong sa iyo. Siguro hingan ko po kayo ng mensahe ko para sa ating mga kabataang nakasubaybay ngayon kung bakit natin dapat patuloy na mahalin, pagmalasakitan at pagsilbihan ang ating mahal na inang bayan. Alam mo, Attorney Vic, gusto ko rin sana i-share sa inyo na nung tayo graduate sa PMA, ang inilagay natin doon sa yearbook natin
Hindi ko alam na Bible passage siya. Nakalagay doon a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor than silver and gold. Yan ang gusto kong pamahagi sa lahat ba ng mga kabataan na walang masama ba na you maintain a good name, no? At yan ang palagi kong binibigay sa mga, even sa mga anak ko, mga bagong opisyal na you can never go wrong, no? And if you are given a job, do what is right and do it your best. No, tama ka nung attorney nung sinabi mo na 2 beses tayo nakulong, no? 2 beses tayo nabigyan ng amnestia. At nasubukan na rin natin na dinala sa morgue, no? I had 67, no? Shrapnel wounds. Pwede ko rin ipakita yung iba, na? Yung mga butas diyan. Yan, no? At ito tanda ng pagmamahal natin sa bayan, sa taong bayan. At kung tatanungin tayo kung gagawin pa natin ulit-ulitin natin na magpapakamatay tayo sa bayan at sa taong bayan. Yan po ang pwede kong ipamahagi, lalo na sa mga kabataan. Mahalin natin ang bayan natin at ipaglaban natin ang taong bayan. Yung mga nangangailangan ng tulong natin. Maraming salamat, Colonel. At sama-sama nating ayusin ang Pilipinas. Samantalang susunod na magtatanong ay si Colonel Ariel Querubin. Ang tatanungin niya po ay si Attorney Jimmy Bondoc. Sir. Yeah, Attorney Jimmy, na nabanggit, may narinig kasi ko na nabanggit mo na yung POGO ba beneficial sa ating bansa. Matanong ko lang, ngayon ba sa mga kaganapan ngayon, yan pa rin ba yung iyong paninindigan? Salamat po, Colonel. At bago po ako sumagot, gusto ko lang katulad ni Atty. Vic na kilalanin ang inyong kagitingan para sa ating bayan. Talagang bilang Pilipino ako ay nagpapasalamat sa inyo. Yung POGO, lilinawin ko lang po, ako po ay ayaw na ayaw ko po sa sugal. Ngunit ako po ay nung nakaupo sa PAGCOR at ako po yung namimigay ng mga relief goods at mga flagship projects, nakita ko po na yung POGO at inaral ko yung kanyang kasaysayan na matagal ng illegal na sa ating bansa. Simula pa nung nagkaroon ng internet, hindi po natin maiwasan. Katulad po ng pasensya na po sa salita, pero katulad po ng pornografiya, hindi naman natin matigil dahil nandyan lang siya. Kaya sa utos po ng dating Pangulo, lagyan ng ayos para magbayad po yan ng buwis sa ating gobyerno. Kaya naniniwala po ako, hindi po maganda ang sugal. Pero ang POGO ba, maaari nating ayusin kesa sa illegal siyang umiiral? Pwede po, depende sa nakaupo. Pero ngayon po, sa wisdom ng bagong administrasyon, kung sa kanilang palagay ay hindi dapat ito pairalin, respetado ko yun. Ayaw ko rin naman talaga sa sugal. Ang maganda lang sana, kung ititigil ang POGO, sana ho hindi talamak ang lahat ng uri ng online gaming. Kasi po talagang tumatagos po yan hanggang kabataan. Kaya ako po ay nananawagan sa ating administrasyon. Sana po, kung talagang magtitigil ng sugal, taus-puso po ang pagtigil natin sa sugal. Lalo na po yung umaabot sa cellphone ng kabataan. Napakadami ko pong nakitang pamilya na baon sa utang. At kuminsan po, personal po kami bumubunot para lang po mawala sa peligro ang mga kabataan. Nananawagan din po kami sa mga pulisya na talagang itigil po talaga. Kung ang inyong patakaran ay itigil ang sugal at ang POGO, itigil po lahat para po sa fairness at sa safety ng ating bayan. Napakaganda at ang pinakahuli pong magtatanong ay si Attorney Jimmy Bondoc kay Attorney Vic Rodriguez. Attorney Jimmy. Bago po ako magtanong kay Atty. Vic, gusto ko lang din magpasalamat kay Atty. Vic sa kanyang maisog na puso at ang kanyang pag-alis sa isang sitwasyon na alam niyang hindi na nakakabuti sa ating bayan. Ang tanong ko po, Atty. Vic, dahilan po sa nakakita po kayo ng linaw na point of view sa loob po ng kasalukuyang administrasyon. Ano po ba talaga ang stand ng Marcos administration sa West Philippine Sea? Bakit ko po natanong? Sa isang banda po, yung pinasa nila yung RA 12024 o yung tinawag natin kaninang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, no? Na nagsasabi na talagang dapat
dito na maging self-reliant ang Pilipino sa depensa. Pero sa kabilang banda, meron silang pagbigay konting leeway sa US bases. Ang tanong ko po, sa nakita ninyo, ano po ba talaga, kuya? Ano po ba talaga ang stance ng Marcos administration sa West Philippine Sea at ang US bases? Maraming salamat, Attorney Jimmy. Mga kababayan, balikan po natin, magbalik tanaw tayo doon sa kauna-unahang naging SONA ng kasalukuyang Pangulo. Binanggit niya na patungkol sa ating estado sa community of nation, tayo ay magiging kaaway ng wala at tayo magiging kaibigan ng lahat. Subalit yung biglang pagpihit at naging exclusive tayo na sa Amerikano lamang, ito ay naniniwala ako paglabag sa ating Article 2, Section 7 ng ating saligang batas. Dapat ang ating foreign policy ay interes ng Pilipino at independyente. At itong usapin sa South China Sea, kinakailangan dito ay mas maging diplomatiko tayo. Tatandaan natin ang ating katunggali sa mga claims dito, hindi lamang ang bansang China. Ang daming bansa ang merong conflicting and contradictory claims dito. Subalit nasa sentro sa China, and I am not in any way acquitting China for their many transgression. Subalit dapat tayo'y maghinay-hinay. Napakaraming Pilipino na nagtatrabaho sa Hong Kong. Napakaraming Pilipino nagtatrabaho sa Macau. Napakaraming Pilipinong nagtatrabaho at naghahanap buhay sa mainland China. Paano kung sila'y saktan? Hindi ng gobyerno ng China, kundi ng mga talagang ultranationalist na Chinese. Sino ang mananagot sa kanila? So dapat magtulong-tulong tayo to de-escalate and diffuse the tension. And how do we do that? Let's be more diplomatic at sundan natin yung bilateral diplomatic na maaari nating pagkausapan, diretso na ang China at wag nang gumamit pa ng third party. Maraming salamat po mga Ginoo sa inyo pong mga pahayag. Hindi pa tayo tapos sa ating palatuntunan dahil sa ating pong next segment, may tanong tayo na oo hindi lang po yung sagot. Bibigyan natin sila ng 5 mabilisang tanong at ang kailangan nilang sagutin ang mga ito ng diretsyo. Walang labis at walang kulang. Yes or no lang. Oo at hindi. Tama ka dyan, partner. Straight to the point lang tayo. Makikita natin kung saan nakatayo o panig ang ating mga senatorial aspirant pagdating sa mga mahalagang issue. Pero para sa mga gustong ipaliwanag ang kanilang mga sagot na oo o hindi, bibigyan po kayo ng tig-1 minuto para po dito. Unang tanong, sangayon po ba kayo na i-live stream ang lahat ng bidding processes sa gobyerno para maiwasan po ang under-the-table deals? Oo o hindi? Una pong sasagot ay si Attorney Jimmy Bondo. Sir. Ang sagot ko po dyan ay, okay. Okay. Pero ang para sa akin po, pwede namang magpaliwanag, ano? Okay. Pero para sa akin po, napaka-salimuot po ng bidding at kahit po i-live stream yan, kung talagang meron pong kolusyon, napakahirap po itigil ng kolusyon dyan. Ang mas maganda po talaga dyan, no, is ayusin po natin yung procurement law at ang i-ensure natin, wag na masyado yung proseso, kundi yung final price na pagbili ng gobyerno. Ang napansin ko po sa procurement dati, we focus so much dun sa proseso. O yan ha, patas. Patas dito, patas dun. Pero ang ending na presyo, mataas pa rin. Times 4 ng selling price. So bakit hindi natin ilagay dun sa batas na talagang kahit ano pa yung daanan na proseso niyan, pagdating sa final price, dapat reasonable at acceptable sa na pagkinumpir sa presyo sa merkado. Let us be practical in our lawmaking. Attorney Vic Rodriguez, sir. Ako isang-ayon na i-live stream yung bidding process sapagkat yan din ang isa sa sandigang pinaninindigan ng hakbang na maisog at pinananawagan, yung transparency. I am all for it. Colonel Ariel Curubin, sir. Sang-ayon tayo. Yan ang gusto natin na mangyari. Hindi lang yung sa bidding process na yan na ila-live stream, kundi ang gusto ko nga sana lahat ng transaksyon sa gobyerno, i-automate natin. Walang, walang human intervention. That way, makakaiwas din tayo dyan sa corruption na yan. Ikalawang tanong,
dapat bang gawing cashless ang lahat ng government transactions para masugpo ang katiwalian? Oo o hindi? Unang sasagot, Atty. Vic Rodriguez. Depende kung ano yung transaksyon. Mainam na magano na tayo, mag-digitize para iwas na yung human intervention. Pero meron kasi pa ring transaksyon na kinakailangan cash basis eh. At basta't meron namang transparency, may resibo at sakto yung halaga, walang under the table, walang over the table, walang including the table, sang-ayon ako dyan. Colonel Ariel Querubin. Yes, sang-ayon din tayo, no? At isa yan nga na dapat gawin natin para less yung human intervention, no? At sang-ayon tayo diyan. Siyempre, Attorney Jimmy Bondoc. Alam niyo po yung Bangko Sentral. Opo, sang-ayon po naman ako dyan. Yung Bangko Sentral ay meron namang movement towards financial inclusion na tinatawag. Ibig sabihin na dapat nagiging mas digital na mas sinasali na natin ang lahat ng uri ng financial transactions. Mabuti po yan because it brings the informal sector into the formal sector. Nagli-lead yan sa savings at lahat yan. Ngunit, tama po si Atty. Vic, tandaan po natin na hindi po lahat ng kababayan natin ay may access to digital equipment and infrastructure. So, we can evolve. Tayo po ay dapat mag-evolve patungo dyan. No? Pero kung gagawing mandatory na lahat at kakalimutan na yung physical na pera, baka po mahirapan din ang mahihirap and they will carry the burden. Maraming salamat po. Ikatlong tanong, sang-ayon po ba kayo na gawing requirement ang psychological test sa lahat po ng kandidato sa eleksyon? Oo o hindi? Sir Ariel Querubin, ano po ang inyong tugon? Yeah, sang-ayon tayo dyan. Kasi very, very important nga. Yung security guard nga, dumadaan sa ganyan na requirement, no? Yung psychological test. Dapat lahat ng kumakandidato, no? Dumaan dyan sa psychological test. Si Atty. Jimmy Bondoc naman po, sir. Ano po inyong tugon? Psychological test, urine test, drug test, lahat na po ng test kung pwede. Pero ang gusto ko lang pong linawin sa ating mga kababayan, kung hindi po kasi natin babaguhin ng konstitusyon, hindi tayo basta pwede maglagay ng test as a prerequisite for an elected position. So ganito na lang po, kung hindi natin babaguhin yung ang konstitusyon, gawin natin pag na-elect na sila as a continuing requirement to maintain the position. No, under the concept of public trust, because public office is a public trust, they should serve us, di ba, with responsibility, integrity, loyalty, efficiency, di ba? So, kapag naupo na, ipa-drug test, ipa-psychological test, at kapag po sila ay bumagsak dyan, then, pwede natin po silang tanggalin dahil they have lost the trust and the confidence of their voters. Attorney Vic Rodriguez, sir. Sa kasalukuyan nating batas, hindi natin maobliga yung mga kandidatong sumailalim sa drug test, psychological test, or psychiatric test. Subalit, ako'y naniniwala kung malinis ang hangarin at intensyon ng kung sino mang kumakandidato, hindi kinakailangang isabatas ang requirement na ito. Dapat magkusang loob tayo at ganun din naman sa ating mga mamamayan sa inyong pagpili ng inyong iboboto at mga kandidato. Sikapin natin yung kayang panindigan yung prinsipyo ng transparency at maganda sana na sa simula pa lamang bilang kandidato ay sumailalim na tayo dito sa tinatawag nating transparency and accountability. Salamat po. Ika-4 na katanungan, dapat bang itaas ang minimum wage sa lahat ng rehiyon upang maging pantay-pantay sa Metro Manila? Oo, hindi. Attorney Jimmy Bondoc, 1 minute. Alam ko po kami magkakaiba-iba ng sagot dito. Para sa akin, una sa lahat, intindi natin kung ano ang living wage. No? Dapat ito ay yung standard na necessary for the health, efficiency, and well-being of the employee. Bagamat may mga good points sila Atty. Vic na pare-pareho lang naman ang pangangailangan ng tao, naniniwala ako na bago pagpantay-pantayin, i-revisit muna natin ng Regional Tripartite Wage and Productivity Boards, yung mga proseso nila, kung paano ba sila nagdedetermina, mas padaliin po ang pag-apila sa kanila ng karaniwang manggagawa upang magtaas ng minimum
wage kung kinakailangan. Kasi po, bagamat gusto kong itaas lahat ng wage, baka po mag-cause yan ng wage price spiral, ika nga. Tinaas mo nga yung wage, pero dahil nabigatan yung negosyo, nagtaas din ng presyo, nagmahal din ng bilihin, at umikot lamang. Kaya siguro, konti pang pag-aaral, konti pang tiwala sa current system, at pag hindi pa, sige, itaas na. Colonel Ariel Querubin, 1 minute. Well, ano naman tayo, no? Sang-ayon tayo kung dapat itaas ba ang sahod ng manggagawa, no? At pero itignan din natin maigi kasi kung ang batayan natin is Metro Manila, yung cost of living dito sa Metro Manila hindi naman parehas doon sa probinsya. So tignan natin maigi to, pero dapat talaga itaas naman kung dapat na talagang itaas kasi ang sweldo dapat nila is competitive ba dito sa inflation. Kasi kailangan din naman nila yun, di ba? Para nagmamahalan yung mga bilihin. Pero yung sweldo nila mababa din. Maghihirap pa rin sila. Salamat po, Attorney Vic. 1 minute. Isa ito sa aking ipinapanukala bilang senador ninyo. Yung pagkakapantay-pantay ng sahod ng mga nasa probinsya at mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Sapagkat hindi po totoo na mas mura ang manirahan sa probinsya o mas mura ang buhay sa probinsya. Ano ho ang ating basihan? Pareho lamang po ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin na may isang pirasong gravy sa Jollibee sa probinsya at sa Jollibee sa Mega Manila. Subalit hindi totoo na mas mura ang buhay doon kung ihahambing sa Mega Manila. Kaya dapat, napapanahon na dapat nating iparehas ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya sa mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Maraming salamat, Attorney Vic. Ikalimang tanong, napapanahon na bang magkaroon ng peace talks ang gobyerno ng Pilipinas sa CPP, NPA, NDF? Oo o hindi? Colonel Ariel Querubin. Sir. Sa akin, matagal na kasi tayong yung peace talks na yan. Produkto ko ng peace talks din. At tignan natin maigi kasi sabi ko nga, the best antidote to insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's all good governance, no? Baka naman kung i-resume natin yung peace talks na yan at yun lang pala ang solusyon dito yung good governance, no? Alam naman natin, nasanay na tayo na ang daming demands naman ng CPP-NPA. Kaya pag-aralan natin maigi, wala naman masama sa peace talks, no? Pero ang tagal na nito no? So, ang sa akin lang, iayos lang natin yung pamamahala ng bayan. Dapat mahusay o maayos ang pamamahala natin. Thank you, sir. Attorney Jimmy Bondoc. Sir, yes or no o hindi sa issue? Alam niyo po, bata pa ako, may peace talks na. Ang kailangan pong gawin natin, kung may peace talks man, no, gawin po yan ng tamang kinatawan. Ang ginagawa po ng NTF-ELCAC ay maganda. They are delivering basic social services, no, to conflict-affected areas, no, and vulnerable communities. Yan ang kanilang mandato, no. Pero kailangan po strictly implemented dahil ako po ay naniniwala sa kapayapaan. Ayoko sa digmaan, nililinaw ko yan. Pero kapag meron pong kahit isang katiting na paglabag sa peace talks na yan, na habang nag-uusap ay meron na namang act of war, hindi dapat pinagbibigyan. So sa akin, pagtibayin po yung NTF-ELCAC dahil tama po si Colonel Querubin. Kuminsan naman talaga namang economic lamang ang sagot at ang hinahanap nila ay pagkakapantay-pantay na pagtrato sa kanila ng kanilang pamahalaan. Attorney Vic, same question. Yes or no po ba kayo sa peace talks sa deklaradong grupo na terorista? CPP, NPA, NDF. Dapat hayaan nating gumulong yung EO-17 ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung tinatawag nating pagtatatag ng NTF-ELCAC. Nakita na natin ang mabuti at positibong resulta nito. Ibinaba yung development sa local level at ginawa ng irrelevant yung national leaders ng CPP, NPA, NDF sapagkat talagang may disconnect. Yung ipinaglalaban ng mga national leaders nila dahil ng ibang bansa na nga hindi nila nalalaman yung tunay na kondisyon sa ground. Hindi nila nalalaman yung araw-araw na struggle ng kanilang mga local leaders. At dahil sa Executive Order 17 ni Pangulong Duterte, dumating na yung mga development, pati yung hospitalization, patungkol sa health at kalusugan at edukasyon ng mga bata at dahan-dahan nang nabasag ang lahat ng kanilang armed fronts. So dapat hayaan nating gumulong
ang epekto ng EO70, yung NTF-ELCAC ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat, Attorney Vic. At ang ika-6 na tanong, dapat bang manghimasok ang ICC or International Criminal Court sa bansa? Attorney Jimmy? Isang malakas na hindi. At ako po ay naghihikayat sa mga kapwa kong Pilipino. Kahit anuman po ang kulay nyo sa politika, hindi nyo dapat sang ayunan ang panghihimasok ng International Criminal Court. Nakita po natin na ang kahit isa pong napakagandang adhikain ng isang International Court ay maaaring maging politicized. Sila po ay pumapasok dito kahit walang jurisdiction, no? At kuminsan, kung sino pa yung mga bayani ng ating bayan, ay yun pa yung kanilang na pagbabantaan ng pagkakakulong. So para sa akin po, kung meron mga International Criminal Court, siguraduhin muna natin ang primacy of the domestic, judicial, and prosecutorial systems ng Pilipinas. At hanggat gumagana yan, ipaglaban po natin na walang papasok dito. Wala pong ibang kulay na magliliti sa kapwa nating Pilipino. Attorney Vic Rodriguez, your 2 minutes. Hindi ako sang-ayon at hindi ko rin kinikilala na may jurisdiction ang International Criminal Court dito sa ating bansa. Bukas po ang lahat ng baitang, bukas po ang lahat ng antas ng ating korte. Ang MTC, ang RTC, ang Sandigan Bayan, ang Court of Tax Appeals, ang Court of Appeals, ang ating Supreme Court. Bukas po lahat yan. At kasalukuyan tayo nagkakaroon ng ganitong forum sa inyong stasyon, SMNI. Kahit po ngayon, hindi ho kayo pahihintulutang magsampa ng kaso diretso sa piskalya kung hindi kayo dumadaan sa katarungang pambarangay. Even the barangay justice system is working. Kaya walang puwang ang International Criminal Court dito sa ating bansa. Colonel Ariel Crubin, 2 minutes po. Yeah, hindi rin ako sang-ayon na pumasok dito, no, yung IC at makialam sa atin. Kasi sabi ko nga, dapat ang lumilitis sa isang Pilipino kapwa rin Pilipino, no. Meron tayong meron tayong judicial system na gumagana. Ako 2 beses na kulong, no. Dumaan ako sa proseso, no. Naandito naman tayo ngayon, no. At nakita natin na yung proseso gumana. So sa akin, ayaw ko na lilitisin tayo ng isang banyaga. Kaya tama sila, tama yung 2 lawyers na katama ko, si Attorney Jimmy at saka si Attorney Vic, no? Hindi talaga, wala talaga silang jurisdiction dito sa atin. Follow-up question, tagi 1 minuto po muli para sa inyong tatlo. Firm po si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang statement na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Gayunpaman, yung kanyang Executive Secretary at ang Department of Justice natin, tila mo iniikutan ito. At kamakailan lang, tila mo parang kino-coach pa yung ICC kung paano sila mag-i-intervene dito sa ating bansa. Attorney Vic, kayo po ang unang sasagot. Alam ho ninyo, pag nagsalita na ang Pangulo, iyan po ay isang pulisiya na dapat sundin ng mga taong nasa ilalim niya. Lumalabas na naman itong ICC, entertain ng ICC, nung nabunyag yung mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report, doon sa aming expose na nagawa, kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Yun ho ay wag ninyong mamasamain sapagkat yun ay paglalantad lamang na talagang unconstitutional yung ating budget. At ulitin ko, pagka meron ng sinabi ang Pangulo, pag meron na itong isang pahayag, ito po ay polisiya na hindi maaring kontrahin ng mga nasa ilalim niya. Attorney Jimmy, 1 minute. Alam niyo po, yung napakalinaw na politika lamang ito. Yan yung parang isang espada na nakabitin lamang upang pasunurin nila si Rodrigo Duterte sa kanilang kagustuhan. It seems to be the policy of this current administration na meron silang mga hinahawakan na bala na parang binibitaw-bitawan nila tuwing kailangan nilang bitawan. Kaya ako po ay naniniwala na hindi po sincere at hindi po sila totoong naniniwala na may jurisdiction ng ICC. Sa totoo, ginagamit po nila ito para makontrol ang mga actions ng kanilang mga kalaban.
Kaya para sa akin, kung totoo pong merong delikadesa ang ating Pangulo, at ako po'y naniniwala na meron pong natitirang delikadesa sa ating Pangulo, paninindigan niya yung sinabi niya na hindi niya hayaang makialam ang ICC sa kasarinlan ng Pilipinas. Colonel Kerubin. Yes, sang-ayon ako sa ating mahal na Pangulo, no? Na dapat hindi tayo pakialaman. Dapat ganun ng ano, kasi nakita ko rin, tama si Attorney Jimmy Bondoc, na naging politics na. At ang yung politika natin dito ngayon, it's so divisive, no? Very toxic. Kaya ako naninindigan na hayaan lang na yung makorte dito ang nang maglitis ba at maghusga sa isang kapwa niya Pilipino. Maraming salamat po sa ating mga panauhin. Panghuling katanungan, pabor po ba kayo sa pagtanggal sa mga dating presidente ng Pilipinas at kay VP Sara Duterte sa National Security Council? Oo o hindi, Attorney Vic Rodriguez? Hindi, sapagkat ang Vice President ang constitutional successor kung sakali at wag naman may mangyari sa kahit sinong Pangulong namumuno sa ating bansa. So she or he is a vital element sa ating National Security Council at hindi dapat tanggalin. Pabor po ba kayo, Colonel Ariel Kerubin? Sa akin kasi ang sa akin naman do I view it very objectively. Ang prerogative kasi doon sa pagpipili ng mga members ng National Security Advisor kasi yan nasa presidente. So, hayaan natin kung yun ang naging desisyon niya and respetuhin natin, no? Pabor po ba kayo o hindi, Attorney Jimmy Bondoc? Ang pangalawang Pangulo, tulad po ng Pangulo, ay nanunumpa rin naman, no, to preserve and to defend the Constitution, to execute its laws. Diba? To do justice to every man and to consecrate themselves to the service of the nation. Paano sila mag-preserve and defend ng Constitution kung wala sila sa National Security Council? Ang utak ko kuminsan ay naglalaro. Iniisip ko na siguro, nung sinasabi nilang wala namang kinalaman sa national security ang Office of the Vice President, tanggalan na lang natin ng confidential intelligence funds. Kaya siguro, ito naman ay paglalaro lang ng isip ko, kaya tinanggal siya sa National Security Council. Pero dyan po natin makikita malinaw na ang Office of the Vice President ay may kinalaman sa National Security Council dahil traditionally, kasali ang Vice President bilang pangalawang Pangulo and possible successor, ika nga ni Atty. Vic, sa ating Pangulo. So hindi po dapat tanggalin ang Vice President or ang mga nakaraang Pangulo dahil ang wealth of knowledge nila ay makakatulong sa pag-defend ng ating bansa. Maraming salamat po mga Ginoo at yan po ang ilan sa pinakamainit na tanong at issue na nangangailangan po ng klaro at konkretong sagot. Nakita natin ang magkakaibang opinyon ng ating mga senatorial aspirant, mga manonood. Kayo na pong bahalang sumukat, humusga at kumilati sa ating pong mahusay na aspirants para po sa darating na 2025 senatorial elections. At partner MJ, Yes, medyo sir. relax na tayo. Chin mo tayo. Oo, mga senatoriables, relax na po tayo. Ngayon naman, mag-relax tayo ng konti, light questions na dito. Pwedeng mga tanong ay patungkol sa kanilang paboritong pagkain, libangan o simpleng tanong para makilala pa sila ng mas mabuti ng ating mga botante. Halina't tunghayan ang ikangay lighter side ng bawat kandidato. Oo, medyo personal na tayo, partner. On the lighter side, para hindi naman tayo puro politics. Personal na buhay naman nila. Unahin natin si Attorney Jimmy Bondoc. Sir, pili lang kayo. Choose one. Una po, K-pop o P-pop? Siyempre, P-pop. Napakagaling po ng Pilipino. Ikalawa po, Marvel o Disney? Choose one. Marvel. Ikatlo, tricycle po ba o habal-habal? Choose one. Habal-habal. Yan. Ito sir, fill in the blanks tayo. Tiwala ako sa aking kakayahang mag-blank, pero hindi ko tiyak kung kaya ko mag-blank. Ba? Tiwala ako sa aking kakayahan light lang mag-basketball. Pero hindi ko tiyak kung kaya ko mag-professional. 5'7" lang ako eh. Maraming salamat. Para naman kay Colonel Ariel Kerubin, choose one. Una, modern o traditional? Choose one. Siyempre, modern na. Ikalawa, library or AI? Choose Library. one. Ikatlo, balot o Penoy? Choose one. Balot. Fill in the blanks po tayo. Tiwala ako sa aking kakayahang mag-blank,
pero hindi ko tiyak kung kaya kong mag-blank. Tiwala ako, no? Sa aking kakayahang maggawa ng push-ups kasi malakas ako mag-push-ups, eh. No? Pero hindi ko tiyak kung kaya kong mag-set ng record na 1 million kasi yun yung nasa record, eh. Grabe, 1 million. Grabe naman yun. Parang robot yun. Samantala, para naman kay Attorney Vic Rodriguez, choose one, sir. Una, jeepney o tricycle? Choose one. Jeepney. Oh, classic. Ikalawa, spolarium o Mona Lisa? Choose one. Spolarium. Ikatlo, durian ng Davao o mangustin ng Davao? Mangustin. Choose one. Oh, ito, fill in the blanks din po tayo. Tiwala ko sa aking kakayahan na mag-blank pero hindi ko tiyak kung kaya kong mag-blank. Tiwala ako sa aking kakayahang maging isang mambabatas pero hindi ko tiyak kung kaya kong magbuduts. Ay, Medyo. May ano may hugot. May pitik ng konti. Oo, yan. Okay. Pwedeng balateros to, partner. Mga I'm kababayan. just telling the truth. Ganun. Mga kababayan, matapos po matinding sukatan kung saan nakita at napakinggan po natin ang kanilang mga plataforma, mga sagot at pananaw sa iba't ibang issue. Narito ang pagkakataon ng bawat isa na sabihin kung bakit sila ang karapat-dapat na piliin bilang senador sa susunod na halalan. Ngayon, bibigyan natin sila ng pagkakataon na magbigay ng huling mensahe para sa mga Pilipinong manonood para ipahayag ang kanilang mga pangakong magsilbi sa bayan, kasabay ng pagtugon sa mahalagang issues ng ating lipunan. Sa ating mga panauhin, dugtungan natin ito. Karapat-dapat ako sa inyong boto sa Senado dahil, ulitin po natin, dugtungan natin ng katagang ito, karapat-dapat ako sa inyong boto sa Senado dahil, unahin natin si Attorney Vic Rodriguez. 2 minuto po para sa inyong closing statement. Karapat-dapat ako sapagkat ako'y Pilipino, abogado, maisog. Tinanggap ko po ang hamon ng hakbang na maisog na pamunuan, ang hakbang na maisog at ang tunay at maisog na oposisyon. Aking pong isinusulong ang pag-amyenda sa plunder law. Ibababa po natin ang threshold nito mula 50 million to 1 million pesos na lamang at pag naibalik po natin yan, amyendahan natin yan, isasabatas ko po ang pagbabalik ng death penalty sa kasong pagnanakaw sa kaban ng pera nating mga Pilipino. Isinusulong ko rin ho ang pagkakapantay-pantay ng sahod ng mga manggagawa sa probinsya at sa mga nagtatrabaho sa Mega Manila. At babantayan ko bilang tunay at maisog na oposisyon ang ating taunang budget nang hindi na muling maulit pa itong napaka-anomalyang Bicameral Conference Committee report na naging basihan at pundasyon ng General Appropriations Bill at napirmahan at ngayon ay isa ng ganap na batas. At unconstitutional man ito hanggat hindi ito isinasantabi ng Korte Suprema, ito po ang ating gagamiting budget for 2025. Ngayon pong 2025, pumili po kayo ng bago at kung sa tingin po ninyo, ako ay pasado sa inyong pagsusukat, pagtitimbang at pagkikilatis, nakikiusap po akong ikampanya ninyo ako sa inyong pamilya, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo at pahiramin ng inyong mandato bilang senador ninyo ngayong darating na May 12, 2025. Muli po, ako ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat po, Attorney Vic Rodriguez. Dugtungan po natin ito. Karapat-dapat ako sa inyong boto sa Senado dahil, Attorney Colonel Ariel Querubin. Karapat-dapat ako na iboto sa Senado dahil po yung Ariel Querubin very consistent, no? Walang nagbago kahit nanunanilbihan pa siya noon kung gaano pinakita niya yung pagmamahal niya sa bayan, pagmamahal niya sa taong bayan, wala pong nagbago. Aalis tayo sa ating comfort zone at sabi ko nga, kung finally I was able to catch up with my family and became a responsible father to them, why can't I offer myself to be a responsible father to our countrymen, to our nation? Alam po ninyo, yung Ariel Querubin, isang matapang na tao, matapang na senador pagdating ng kung palarin tayo na maghahabol sa mga corrupt opisyal at walang takot na ipaglalaban ang kapakanan ng taong bayan.
kung tayo mahalal na na senador, parehas kami ni Attorney Vic Rodriguez. Ang sa akin lang nga, medyo kasi pagka nagnakaw ka ng 5 milyon, putulan ka ng kamay. Pag 10 milyon, putulan ka ng paa. At pagka plunderer ka, dapat firing squad, no? Yan. Kasi maalala ninyo, si Lim Seng nung araw, isa lang na drug lord, no? Pinatay siya, death by musketry. Anong nangyari, di ba? Walang drugs, walang droga noon. So kailangan natin ng isang matapang na senador, no? Para maisulong lahat ito. Yan yung Ariel Querubin. Makakaasa kayo, hindi marunong magnakaw at may political will. Ariel Querubin po. Maraming salamat, Ariel Querubin. Bakit ko dapat iboto si Jimmy Bondoc? 2 minuto, Attorney Jimmy. Ako po ay karapat-dapat sa inyong boto dahil ako po ay musika. Katulad po ng lagi kong sinasabi sa aking mga talumpati, ang musika po ay napakaganda dahil hindi ito makapagsinungaling. Maaring magsinungaling ang mga letra pero ang himig nito, ang melodiya ay hindi makakapagtago. Kapag maganda, maganda at kapag hindi, hindi. Ako po ay laging magsasabi sa inyo ng totoo. At ang totoo po ay ito. Hindi po talaga mauubos ang problema ng bayan natin. At kailangan po natin ng diplomasya at disiplina sa Senado. Kasi po, noong araw, ang mga problema natin ay ang problema lamang. Ngayon, ang problema natin, ang mga mambabatas natin ay araw-araw nagbabangayan at sinisira na ang pang-araw-araw nating kapayapaan ng puso, isip at diwa. Kailangan po natin ng mga tao na magtatalakay ng ating mga problema gamit ang isip, gamit ang puso sa mahinahon na pagtatalakay. Yan po ang diplomasya. Ang disiplina po ay ang pagsunod ng mambabatas sa mga batas. Dahil ang Senado po ay ang puso ng ating bayan. Ibalik po natin ang pagiging maginoo, pagiging magalang at pagiging makadiyos sa Senado. Dahil po, hindi lang tungkol sa batas ang Senado, tungkol din po ito sa pagbibigay ng tunay na halimbawa kung gaano kaganda ang pagiging isang Pilipino. Para tayong isang awitin na talaga napakaganda ng melodiya. Huwag po nating sirain ang awitin ng Pilipinas. Maraming salamat po sa ating mga senatorial aspirants na matapang na kumasa sa ating hamon na sagutin ang mainit na issue na ibinato ng mga ordinaryong mamamayan, SMNI reporters at mga eksperto. Saludo tayo sa ating mga guest ngayon na talagang matapang na humarap sa lahat ng mga katanungan ng mga profesional, pati ng ating mga ordinaryong manggagawa. Pero bago tayo tuluyang magtapos, narito si kapartner Jason para sa latest update ng isinagawa nating Sukatan Online Poll. Kapartner Jason. Maraming salamat, Boss Dada at kapartner MJ. Handa na ba kayo mga kapartners? Sino sa tingin ninyo ang may malinaw na plataforma at solusyon para sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa? Narito na po ang resulta ng ating online voting ng ating Sukatan the Senatorial Interview. Karapat-dapat ka ba? Na kinuha natin sa ating official Facebook page at YouTube channel ng SMNI News at official Facebook pages ng ating mga senatorial aspirants. Para sa ating Facebook, si Attorney Jimmy Bondoc po ay nakakuha ng 841 reactions. Si Colonel Ariel Querubin ay nakakuha ng 871 reactions, habang si Attorney Vic Rodriguez ay nakakuha ng 1,800 reactions. Punta naman po tayo dito sa YouTube. Si Attorney Jimmy Bondoc po ay nakakuha ng 32.5%. Si Colonel Ariel Querubin ay nakakuha ng 4%. At si Attorney Vic Rodriguez ay nakakuha ng 63.5%. Ayan po mga partners ang resulta ng ating online voting. Maraming salamat po sa pakikisa. At laging tandaan na ang boses ng bayan, ang boses ninyo, ang tunay na sukatan. Balik sa inyo mga partners. Maraming salamat, partner Jason Rubrico sa real-time updates sa resulta po ng ating Sukatan sa social media. At dyan po, nagtatapos ang ikatlong episode ng Sukatan, the SMNI Senatorial Interview. Karapat-dapat ka ba? Ang bawat sagot ay nagbigay liwanag sa mga tanong na may epekto sa ating lahat. Salamat po sa ating mga aspirante na nagpa-unlock sa ating paanyaya na maging bahagi po ng mahalagang talakayan na ito.
Tama ka dyan, partner. At huwag kayong bibitiw dahil ang sukatan ay magbabalik. Abangan ang mga susunod pa nating episodes tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m. hanggang 9 p.m. Dito lang sa Totoong Boses ng Bayan, ang SMNI. Markahan niyo po ang inyong mga kalendaryo at samahan kami muli dito lang sa Sukatan, the SMNI Senatorial Interview. Karapat dapat ka ba? Mga direkturugista nagsilitawan sa mga syudad, kaya huwag nagpabubudol pa sa darating na pilihan. Walang kumahal sa'yo na nanawagan, magkaisa tayo, tayo ang